Sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, na laging nakikinig sa pamahayag na ito ng Iglesia ng sa Buhay ni Cristo Jesus, kapaypanawa ang sumating lahat. Sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang munting pangasiwaan, sa pangunguna ng ating minamahal na tandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr., ako po si Brother Randy Santiago, inyong makakasama sa ilang sandali ng ating pag-aaral. Ito po ay tungkol sa iba't ibang panahon ng tao na pinaikli ng Diyos at paiikliin ayon sa Biblia. Sinisiguro po ng ating pag-aaral na may iba't ibang panahon ang tao na pinaikli ng Diyos. At ayon po sa ating paksa, ito po'y paiikliin pa ng Diyos. At kung bakit po pinaikli at paiikliin ang iba't ibang panahon ng tao hanggang sa ating panahon, yan po ang ating mahalaman sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Meron po bang patotoo si Propeta Solomon tungkol sa panahon ng lahat ng mga bagay? Tingnan po natin ang realidad ng panahon ng lahat ng bagay sa daigdig na ito. Ecclesiastes 3:1 hanggang 3. Patuloy hanggang 8 ay ganito ang ating mga tunghayan, mga kapatid. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagkapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagkatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng paghipisa ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kamatayan. Pinakilala po, mga minamahal na mga kapatid, ang realidad ng buhay. Sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa iba't ibang larangan ng buhay, ay may iba't ibang panahon. Gaya po sa ating panahon ni ng El Nino, matatapos po ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Ano po ang susunod na panahon? Panahon naman ng La Nina. Meron po positive, negative. Yan po ang batas ng Diyos. Yan po ang batas ng katakdaan. Yan po ang batas ng kalikasang nangyayari sa buhay ng tao na Diyos ang gumawa. At hindi po yan matututulan. Mga minamahal na mga kapatid at mga kababayan na may kapanahunan sa lahat. At maging ang panahon ng buhay ng tao, sa unang panahon po'y mahaba ang buhay, inaabot ng kulang-kulang 1,000 taon, 900 taon, daan-daang taon ang naging edad ng buhay ng tao. Sa ating pong panahon, ano po ang katunayan? Meron din pong panahon ng buhay ng tao na pinaikli din ng Diyos. Sa aklat po ng awit 90, ang talata ay Gis, ganito ang nakasulat. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Yan po ang panahon ng buhay ng tao na pinaikli rin ng Diyos. Mula sa 1,000 taon, daang-daang taon, hanggang sa dumating po ang panahon na pinaikli na sa 70 taon ang karaniwang kaarawan ng buhay ng tao. At yan po'y pababa pa ng pababa. Bihira rin ang inaabot ng 80 taon sa ating panahon. Ang katuntunan ng 70 taon ay, kung tawagin po'y meron ng magandang kalusugan at kalagayan ng kanyang pangangatawan. Pero pagdating mo ng mahigit 70 taon, talagang para kang nauupos na kandila, pahina ng pahina, at pabago ng pabago ang kalagayan ng iyong katayuan. Ganun po ang patotoo ng Biblia. At maikli din po ang bilang ng panahon ng Diyos
Kaya pagdating po sa panahon ng tao, yung 100 taon, 80 taon, ay talagang minuto lang sa Diyos yun. Sapagkat ang panahon po ng Diyos, maigli ang bilang kaysa panahon ng tao. Sa po na ikalawang Pedro 3 at ang talata 8 ay ganito ang ating matunghayan, mga kapatid. Dapat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito. Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Sa Diyos po, ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon sa tao. Kaya, huwag po natin kalimutan na may iba't ibang panahon. May mga panahong nakatakda sa bawat bagay na inihanda at itinakda ng Diyos. Yung pong bahanggunaw na nangyari ng unang panahon, isang panahon po yun na bumahanggunaw, tinatawag na pagkamatay ng lahat ng tao, maliban sa taong naligtas sa pamamagitan ng tubig, sa pagkasakay sa taong, nang ang lupa po ay apawan ng tubig. Basahin po natin sa panahon ni Noe. Nagaano po kaisi ang panahon ng gunawin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang sanglibutan ng mga taong makakama. 8:3 po na aklat ng Genesis. Ito po isang panahon na nangyari sa buhay ng tao na talagang ito po ay natupad. 8 at ang talata ay 3. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. Sa talatang 24, 7:24 ng Genesis. At 23. At minipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusat at ang mga ibon sa himpapawid. At sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa na 150 araw. Sa loob po ng 150 days, tumagal ang tubig. Sa pagitan ng 150 days na ang katumbas po ay 5 buwan. 150 days divided by 30, 5 months. Pasinin po natin, mga minamahal na mga kapatid, isang panahon po na naganap sa unang tao ng gunawin ng Diyos ang daigdig. Meron pong pagitan ng 5 buwang kahirapan na naganap sa buhay ng sangkatauhan. At may 5 buwang nakapaloob. Buhat po na ang Diyos ay magpahirap at magparusa sa tao. Sa huling panahon, mga kapatid, ay tayo marapat at tayo magnilay-nilay tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong binabanggit na 5 buwan sa unang panahon na dumating ang tubig, sa panahon ni Noe. Sa panahon po ba ng ating Panginoong ano po ang ating masasabi? Ayon sa banal na kasulatan, Mateo 24:37 hanggang 39. At kung paanong ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daon. At hindi nila naalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa pagparito po ng anak ng tao, tulad po ng pagpasok ni Noe sa daong. Oras na pumasok si Noe sa daong, ang lupa po ay napailalim na sa pamagitan, nagsubmerge sa pamagitan ng pag-apaw ng tubig. Nung pumasok si Noe sa daong, hanggang sa mga matay silang lahat, mga lipol silang lahat, mga pahamak silang lahat, inabot po yan ng 5 buwan. 150 araw bago po nagsubside ang tubig. Sa panahon ni Noe, gayon din ang pagparito ng anak ng tao o pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sa panahon ni Noe, may binabanggit po na 150 araw, buhat nang siya pumasok.
Sa pagparito ba ng ating Panginoon Kristo, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Apokalipsis 9:1 hanggang 6. Ganito ang ating matunghayan, mga kapatid. Kaya dapat tayo magnilay-nilay. Pag-isip-isipin po natin. Yun po ba ay pawang tapat at tunay? At tayo po'y sumasampalataya na tayo tapat at tunay sapagkat sinalita po ng Diyos. At humihip ang ikalimang anghel na nakita ko, ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal at nagdilim ang araw at ang hipapawid dahil sa usok ng hukay. Magkakaroon po ng total darkness sa pagparito ng ating Panginoong Kristo sapagkat meron po bituin na malalaglag mula sa langit at nahulog sa lupa. At mula po doon ay nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya na maalakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. Pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao, at sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraan ay hindi nila masusumpungan, magnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Ito po ang pasimula ng araw ng paghuhukom ng Diyos. Meron pong binabanggit na 5 buwang pagpapahirap. Gano'n po ba kahaba ang 5 buwan? 150 araw. Kung paanong sa unang panahon ni Noe, gayon din sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Sa panahon ni Noe po'y may 5 buwan na napahirapan ang sangkatauhan. Kundi ang mga tao lamang na may tatak ng Diyos ng kanyang pagliligtas ang nakapasok sa daong, at silang lahat ay naligtas, 8 kaluluwa, ngunit ang lahat ay pinangay at nangalunod at nangamatay. Meron po 5 buwang binabanggit. Sa pagparito po ni Kristo, meron din pong 5 buwan na pagkapahirap sa tao. At sa araw ikang iyon ay hahanapin ng tao ang kamatayan, ngunit hindi nila masusumpungan sapagkat ang kamatayan ay pansamantalang inalis ng Diyos o tatakas sa kanila ang kamatayan. Magsusuicide pero hindi po mga mamatay. Magpapatiwakal ngunit hindi po mga mamatay. Sapagkat yung pahirap na gagawin ay ipalalas sa Diyos yung hirap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga balang na lumabas mula sa kailaliman ng lupa, mula sa hukay ng kalaliman, na siya magkapahirap sa tao sa loob ng 5 buwan. Kaya mga kapatid, tayo po'y dapat na magnilay-nilay. Yan po'y isang panahon na magaganap sa sangkatauhan, na hindi maaaring maiwasan ng tao sapagkat ang katalagahan ang siya nagpasya, ang Diyos ang siya nagpasya para itakda ang katalagahan na mayroong panahon na nakaukol sa tao. Ngayon ang tao po'y malaya. Nagagawa nila ang kanilang kagustuhan. Namumuhay na nasusunod na kanilang kalooban. Kahit gumagawa ng katampalasan at kriminalidad, ay patuloy sa paglaganap ang katampalasan, pagtalikod at paglimot sa Diyos. Subalit, huwag po natin makalimutan mga kapatid, may panahon po ng pagpatay. Yung po sa Biblia, panahon ng pagpatay at panahon ng pagkapatay. Panahon ng digma at panahon ng kamatayan o panahon ng kapayapaan. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Mga minamahal na mga kapatid, po ang siyang universal law na inihanda ng Diyos na hindi maaaring talikuran ng tao
sapagkat Diyos ang nagtakda at nagpasya. Kaya kung darating ang pagkawasak ng buong sanlibutan, ay magaganap sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo sa pinaikling panahon. Ano ang dapat samantalahin natin mga lingkod ng Diyos sa IDB kung sakaling datang tayong nangabubuhay pa? Sa isjis na aklat ng Galacia, ganito ang ating mahutunghayan, mga kapatid. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, kahit na hindi ka pananampalataya. Pero lalong-lalo na sa kasangbahay o kaiglesia, kasangbahay sa pananampalataya. Alin po ba yung bahay ng Diyos? Na tayong lahat ay magkakasambahay, na doon tinatawag ng Diyos na kasangbahay sa pananampalataya, bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay. Sapagkat ang iglesia po ng Diyos na buhay, yan po ang kay Kristo Jesus na tatak ng Diyos na inilagay sa kanilang mga noo. Pangalan ng Ama, Diyos na buhay, pangalan ni Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Kaya yung mga tao may tatak ng pangalan sa kanilang mga noo, pangalan ng Ama at ng Anak, hindi po kasama doon sa parusa na 5 buwan na isang takdang panahon na inihanda ng Diyos sa pagkapahirap. Kung tayo po ay dapat magpatuloy, maaari isipin, tagal pa naman ng paghuhukom, matagal pa naman ng ang mga bagay na bago maganap. Hindi mo na ako magsasamantala ng panahon. Huwag mo natin kalimutan ng 1,000 taon sa tao ay katubas ng isang araw. Pag nilay-nilay po tayo, mga kapatid, nung umakyat ang ating Panginoong Kristo sa langit, yun po ay nasa petsa na 33 AD. Hindi po naglalayo sa petsa 33 AD. Sapagkat siya po ng mangaral ay sa edad na 30 taon. Kaya nang siya po'y umakyat sa langit, ay sinasabi po, hindi naglalayo sa 33 taon. AD po, taon ng Panginoon. Ngayon po ay 2016. 2016 minus 33 ay meron pa pong natirang humikumulang 15 o 17 taon. Hindi po ako nagkakamali. Bago pumasok yung 2,000 taon, buhat na siya umakyat. Ngunit kung sinasabi po natin at ating panindigan na tungkol sa araw at oras at panahon ng paghuhukom, hindi po natin sinasabi na alam natin ang araw ng paghuhukom. Mateo 24:36 na aklat ng Mateo 35, ang langit at ang lupa'y lilipas, dadapot ang aking mga salita'y hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang mga anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang mga araw ng Nuwe, kayo hindi naman ang pagparito ng anak ng tao. Wala po, hindi natin alam ang araw at oras. Pero, ipinakilala din po ng Biblia na pag ikanakita na ninyo ang mga bagay na ito, huwag niyo ikang isipin na siya'y nasa pintuan na, malapit na. Bakit po natin nasabing malapit na? Sapagkat ang mga propeta po ay may sinabi tungkol sa araw na pagkabuhay na maguli. Sapagkat ang araw ng pagkabuhay na maguli ng mga lingkod ng Diyos ay yung pong araw ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang araw ng pagkabuhay na maguli. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica sa 4 at ang talatay 15 hanggang 17 ay ganito ang nakasulat. Sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
Kaya sa pagparito ni Kristo, yung pong patay na lingkod ng Diyos, mabubuhay na muli, na kung paano tayo sumampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Gayun din naman na natutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. So kung ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mag-aliwan kayo ng isa't isa ng mga salitang ito. Sa pagparito po ng ating Panginoon Kristo, doon na po magaganap ang pagkabuhay na maguli. Noong umakyat ang ating Panginoon Kristo, 33 Anno Domini. Paano po ipinakilala ng mga apostol ang panahong nakatakda? Hindi po ang araw at oras, hindi rin po ang taon at eksaktong panahon, pero ipinaaninaw ng Biblia ang nalalapit na panahon kung kailan posibleng bumalik at maganap ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 2 po ng hula ni Propeta Oseas. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Ang sabi po ng Biblia, sa pagparito ni Kristo, mabubuhay na maguli tayo sa unang pagkabuhay na maguli. Kailan po magaganap? Pagkatapos ng 2 araw. Sa pagparito po ni Kristo, buhat nang siya umakyat, pagkatapos po ng kanyang pag-akyat, hanggang sa siya'y pumarito, mabubuhay na maguli ang tao pagkatapos ng 2 araw. Sabi po ni Apostol Pedro, huwag niyong kalilimutan ito mga kapatid, na ang isang araw sa Panginoon ay katumbas ang 1,000 taon. Sa mga katuwid, malapit na po dumating ang 2,000 taon. Buhat ng umakyat ang ating Panginoon Kristo. At pagkatapos po ng 2,000 taon na yon, o 2 araw, ay muli niyang bubuhayin tayo. Maaaring 2034, 2035, 2036, sapagkat kung eksakto po na si Kristo umakit sa langit, 33 Anno Domini, ang pagpasok ng 2 araw ay sa 2033. Hindi po natin sinasabi na 2033 magaganap ang muling pagkabuhay na maguli. Ngunit ang ating sinasabi, may 2 araw na binibigay ang kasulatan ng muling pagkabuhay na maguli. Mga kapatid, pag nilaglayin po natin ang bagay nito, at sa 3 araw, ibabangon niya tayo, He will raise Him up. At tayo mga bubuhay sa harap niya. May pagitan pang 1 araw. After 2,000 years, mabubuhay. Pero may 1,000 years, na dito pa po tayo sa lupa. Sinasabi po yan ng Biblia. Sapagkat malilipo lang lahat ng masama, dadalhin sa kampamento ng mga banal, na narito rin po sa lupa, sa loob ng 1,000 years. At pagkatapos po ng 1,000 years, sa 3 araw, He will raise Him up. Sapagkat yung pong bagong lupain, bagong daigdig, bagong planeta, nagbabang mula sa langit buhat sa Diyos na hindi bilog, kundi parisukat. Ang haba, ang luwang at ang taas, ay 12,000 stadium, may kumulang 2,000 kilometro kubiko. Wow, 2,000 kilometers, mahigit. Kasi 12,000 stadium, na conversion for 606 feet per kilometer, ay may kumulang po 2,000 kilometro. Ang haba ang lubak ng bagong langit, bagong lupa, na doon po tayo ililipat. Kapag nasa langit po yun, mabang mula sa langit, He will raise Him up. Ibabaw niya tayo, dadali niya tayo. Doon po, sa bagong lupain iyon,
At pag tayo po'y nailipat na mula sa kampamento ng mga banal, ang sabi po sa Apokalipsis, at kung magkagayon ang lupa'y tatakas na wala na sariling orbit. At hindi na makita ang kanyang dakong kasumpungan. Para na lang siyang isang kometa na maglalakbay sa isang lugar na hindi tiyak. Mga kapatid, yan po ay tapat at tunay. Na meron pong pagkabuhay na maguli. May panahon na katakda. Hindi po maikli, hindi po mahaba, kundi maikli lang. Wala man po 2 araw. Ang ating kinapapaloobang panahon, buot ng si Kristo po'y umakyat sa langit. Sapagkat ang 1,000 years sa tao, isang araw lamang sa Panginoon ayon kay Apostol Pedro. Dahil po dito, ingatan natin ang ating buong pagkatao. Iprioridad po natin ang ating pananampalataya. Ang magpatuloy tayo gumagawa ng mabuti, higit sa lahat sa ating pagkakapatiran sa kasambahay sa pananampalataya. 5:23 na aklat ng unang Tesalonica. Ganito po ang ating may siguro, mga kapatid. Pagkamadalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan, ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Huwag po natin pabayaan, mga kapatid. Sapagkat ang tao pong pabaya at walang pag-ingat sa kanyang kaluluwa, ay yan po ang mga taong malapit sa pagkapahamak. Sabi nga ng Biblia, nasa iyo na. Nalinis ka na. Pinatawad ka na. Ay magbabalik ka pa sa puspusal-pusali, sa kasamaan, na hindi na maaari pang mabigyan ng anumang pagkakataon sapagkat hindi maaari muli ipako si Kristo sa krus. Sa stress na aklat na Ecclesiastes, kapatid, kung ang isang tao ay magkaanak ng 100, mabuhay ng maraming taon, nanupat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa hindi mabusog ng mabuti. At bukod dito, wala siyang pampalibing. Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya. Ang tao pong nagpabaya sa tungkulin, hindi nabusog ng mabuti. At saan po hindi nabusog ng mabuti? Hindi nabusog ng mabuti ang kanyang kaluluwa. Kaya ang sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay. Sabi po ng ating Panginoon Kristo ay Satanas, hindi ba'y ka nalaman? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Yan po ang paninindigan ng ating Panginoon Kristo. 4:4 po na aklat ng Mateo. Dapat sumagot at sinabi na sulat, hindi lamang sa tinapay, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung salita na siyang larawan ng tinapay na espiritu. Pagkain ng kaluluwa, hindi ka nabusog ng mabuti. Ano po ang saysay ng iyong buhay? Dumami man ang iyong mga kaarawan. Magkaanak ka man ng maraming mga anak, 100 daw eh. O sabihin, nabuhay ka sa pakikiapid. Ang isang babae po, hindi manganganak ng 100. Yung 100 yun na nanganak, ipinanganak, na siya ang ama, siya may gawa, siya may trabaho, galing po yun sa iba't ibang babae. Sapagkat ang babae, magkaanak lang ng 12, 13, 14. Wala pa akong nakikita ang babaeng nanganak na inabot ng 20 anak. 100 daw naging anak. O hindi siya napakaraming binabae. Hindi nabusog na mabuti, hindi sumunod sa katwiran, puro kalayawan, mabuti pa raw ang hindi na ipinanganak. Kaya po tayo, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ano po ang mabuting pamantayan sa buhay na itinuro ni Kristo sa lahat ng mga lingkod sa iglesia namin sa buhay? Ito po ay kinakailangan natin at hindi natin maiiwasan. At tayo po ay magnilay-nilay, karoon po tayo ng tinatawag na pagsisiyasat ng ating sarili. Kinakailangan mag-meditate tayo tungkol sa katayuan ng ating buhay at panahon na ating inilalagi sa daigdig na ito. Sa aklat po ng Mateo 24:13, ganito po ang ating matutunghayan. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang
maliligtas. Meron pong kaligtasan sa atin naghihintay. Ngunit kung hindi po tayo magtitiis hanggang sa wakas. Alin po ba yung hanggang wakas na binabanggit ng Biblia? Hanggang sa wakas ng ating buhay. Sapagkat may panahon nga ng kapanganakan at may panahon ng kawakasan o panahon ng kamatayan. Hindi ka nagtiis, hindi ka naglingkod, hindi ka nagbata, hindi ka nabuhay na may tatak ng katwiran, tatak ng ama at ng anak sa iyong noo. Hindi ka naging kasangbahay sa pananampalataya sa loob ng bahay ng Diyos. Ano po ang sa atin naghihintay? Namatay sa labas. Namatay sa pagtaliwakas. Namatay sa tali. Tali na larawan ng pagkabigti. 19, 12. Hindi po namatay sa katwiran. 19, 12, ganito ang nakasulat. Hiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo. Magpakilanman sa makatibagay hanggang sa wakas. Kailan po yun? Yung pagkakiling ng kanyang puso sa naging lakad ng kanyang buhay sa mga katwiran ng Diyos. Pinangalagaan ng kanyang kaluluwa, ang kapakanan ng kanyang kaluluwa, iningatan ng pananampalataya, sinunod ang bilin ng Diyos, namuhay, na tahimik at payapa, na naglilingkod sa tunay na Diyos. Mga kapatid, nakapasok sa daon ng kaligtasan. Anong panahon ni Noe nagsipasok sa daon? Sa panahon po ng pagparito ni Kristo, ang lahat ng nagsipasok. Saan po pumasok? Pumasok sa bayang banal, sa dakang banal at buhay. Sa sambahayan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos sa buhay. Yun po ang pinangalagaan ng kapakanan ng kaluluwa. Sa ganitong kalagayan, ano po ang kapalaran sa arin naghihintay? 21:19 na aklat ng Lucas, ito yung panahon na ating hinihintay. At sa inyong pagtitiis ay pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kailangan po na tayo po ay magwagi. Sa buhay po ng tao, positive, negative. Isang talunan at isang nagwagi. Isang nabigo at isang nagtagumpay. Yun po ang kapanahunan ng tao. Saan po ano ang ating pipiliin? Hindi bali ng mabigo tayo ngayon. At nga pong kasabihan sa tinatawag na sining ng digmaan. Tinatawag na sining o is an art of war. Losing the battle, winning the war. Yung pagtitiis po, larawan po ng pagkabigo yan. Sabi ni Kristo, sa sanlibutan ito, marami kayong kapighatian. Marami kayong pagkatalo. Puro lungkot, pagkabayog, busabos, o pagiging maliit, pagiging hamak. Yung mga pagsubok, larawan po yun ng mga tiisin, mga pagkasipayo, at iba't ibang mga pagsubok na larawan po ng kalungkutan. Larawan po yun ng pagkabigo. Mga kapatid, hindi mo na pagtagumpayan ang paggaling sa karamdaman. Sapagkat tayo po yung mamamatay na lahat. O kaya sa mga bagay ng buhay na ito'y hindi ka nagtagumpay. Natulad sa iba na hindi naman naglilingkod sa Diyos. Hindi pa rin na. Hindi ba rin ng mabigo? Hindi pa rin ng lumuha? Hindi ba rin ng hindi ka nagtagumpay sa mga bagay na panglaman? Ang mahalaga lang po ay magtagumpay ka sa mga bagay na pang-espiritu at sa inyong pag-itiis, sa inyong pagkasipayo, sa inyong pagkabigo, sa inyong pagkatalo. Kapag wawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Matalo po tayo, mabigo po tayo, maghirap tayo, magtiis tayo. Ang mahalaga ay magtatagumpay tayo sa huli. Sabi nga ni Apostol Pablo, tapos ko na takbo ko. Iningatan ko ang pananampalataya. Pag tinignan niya ang takbo niya, lahat daw ng bagay sa kanya naging sukal. Wala siyang sapat na tirahan. Wala siya pag-aari, wala lahat.
Pero tapos ko na takbo ko ika. Iningatan ko ang pananampalataya. Bukod ika ngayon. Sigurado ako. Nakataan sa akin ang puto ng katwiran na ibibigay sa akin ng Diyos sa tapat na hukom sa araw na iyon. Bakit? Sapagkat siya'y mamamahinga lang ng konti. Pero yung kasiguruhan ng pagkatagumpay ay abot kamay na ni Apostol Pablo sapagkat ang mahalaga po'y natapos mo ang iyong takbuhin, ang panahon na pinaikli ng Diyos. Kahit na maikli ang naging buhay po natin, naging makabuluhan ito. Ang mahalaga po'y hindi ang quantity, but quality. Yan po ang reality. Hindi po ang pinag-uusapan ay yung haba o ikli ng iyong paglalakbay. Ang pinag-uusapan ay nakarating ka ba sa dulo ng paglalakbay. Mga kapatid, nandito po at kapay-panawa ang sumati lahat. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sa pangalan ng ating minamahalang tandang kapatid, Danilo F. Santiago Sr., ang punong lingkod sa loob na Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Ako po si Brother Randy Santiago, pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli po ating pag-aaral.